Samantala naman ang SMB ay patuloy ang ginagawang pagpaplano para do sa kanilang future at ang isang tinitignan daw nila ngayon ay yung pagkuha nitong first round pick mula sa Northport Batangpier. Siyempre, alam naman natin kung bakit pag-iinteresan niya ng SMB dahil ang Northport usually nagfa-falter yan o hindi gumaganda ang performance pagdating sa dulo. So yung makukuha nilang pick sa Northport malamang iyan ay maging mataas dito sa susunod na draft. Hindi pa natin natitiyak kung sino-sino mga players ang mag-a-apply sa draft. Pero of course alam natin nangunguna dyan ito si Justin Baltasar. Hindi pa rin natin natitiyak kung ano pa ang target ng SMB bukod dito sa first round pick ng Northport Batangpier. Sabi nga nung iba, baka yung si William Navarro o kaya si Xavier Lucero ang kukunin ng San Miguel, pero maliwanag dito, mukhang naghahanda na itong si George Gallet at ang management para sa future nitong San Miguel Beer, lalo na at gusto nilang masiguro na yung mga matatanda nilang players ay mapapalitan na. Katulad ng ginagawa nitong Barangay Ginebra, nakita nga natin yung pagkuha kay Malonzo, kay Gray. Kaya dito naman sa San Miguel Beer, mukhang kinakailangan ganyan na rin ang maging approach nila. So abangan natin, of course tatatandaan ninyo ang Ginebra, kinuha si Gray mula dito sa Terra Firma at si Malonzo sa Northport. So hindi na nakakagulat na ang San Miguel Beer ay ganyan din ang gagawin in the future. Ang tanong na lamang ay kung sino yung mga players na tatargetin nila. As it is, ngayon maraming options ang SMB pero mo yung pag-secure nung number 1 pick muna sa Northport Batangpier, mukhang yan ang isa sa tinitignan nila ngayon. Bukod dyan syempre ay yung pag-ayos dito sa sitwasyon nila sa power forward, kung sino papalitan dito, at ang isa pa ay dito sa kanilang wings at yung masyado silang marami na point guard. Samantala naman mukhang itong si Ray Parks talaga ay desidido na dito maglaro sa Barangay Ginebra at ang tinitignan daw nila ngayon ay mag-o-offer na raw o nag-offer na itong Barangay Ginebra at SMC para dito kay Parks at isang kontrata na raw ang ibibigay nila. Siyempre alam natin na medyo komplikado ito. Unang-una, kinakailangan i-buyout muna nitong Ginebra yung kontrata ni Parks sa Japan B-League. Pangalawa, yung rights nito ay nasa TNT na. So ibig sabihin yan, bago o kahit tanggapin ni Ray Parks yung offer nitong Barangay Ginebra, kinakailangan ma-secure muna nila yung release nito mula sa TNT dahil ang rights niya ay nasa katropa. Sa tingin ko naman pakakawalan niya ng TNT kung si Tony Bishop nga, ang karibal nitong Barangay Ginebra, nakuha nila yung import na yan na of course alam natin nang galing sa Meralco. Sa tingin ko makukuha rin nila ito si Ray Parks. Ang tanong na lamang ay kung sino ang magiging kapalit, kung mga first round picks o mga particular na players nasa TNT na yan. Siyempre, hindi naman basta-basta ipamimigay ng TNT yung rights dito kay Parks, pero kailangan din natin i-considera na hindi naman ginagamit itong TNT tropa itong si Parks at nakapag-champion na sila nang wala itong si Ray Parks. As long as of course maayos nila yung sitwasyon dito kay Mikey Williams, sa tingin ko hindi na nila kakailanganin si Parks. Pero syempre ang TNT gugustuhin yan na makakuha ng solid na kapalit para dito, lalo na kung mapupunta siya sa ka-rival nila na SMC Group. So abangan na lang natin kung sino o ano ang ibibigay ng Barangay Ginebra dito. Ang maliwanag itong si Ray Parks sa Barangay Ginebra talaga gustong maglaro at mukhang hindi na ito mapipigilan ever since na mag-decide siya na maglaro sa PBA. Sa ngayon, sinabi ni Justin Baltasar na hindi raw siya interesado na sumali dito sa PBA draft pagkatapos niyang manalo nitong kanyang award dito bilang MVP nitong MPBL, at yan ay landslide dahil sa mga numero pinapakita niya. Sinabi niya na ang puso daw niya ay nandito sa Pampanga at wala siyang balak na maglaro sa PBA. Sinabi rin niya na tinanggihan daw niya yung ibang offer sa abroad na nanggagaling sa kanya at ang gusto daw niya talaga ay dito sa Pampanga. Pero marami ang naniniwala na ito si Baltasar ay eventually mag-a-apply yan sa PBA draft. Dahil syempre kung ikaw naman ay magaling na player katulad niya, bakit ka mananatili dyan sa MPBL? Kayong ang Premier League dito sa Pilipinas ay ang PBA. At kung may offer ka sa abroad, ba't mo tatanggihan yun? Sa ngayon syempre,
Kailangan din siyempre makita natin kung ano ba talaga ang pinaplano nito si Baltasar. Dahil ang sabi nga nung iba, kaya lang ganyan ito si Baltasar dahil hindi pa sigurado na magiging number 1 pick ang makukuha ng Converge sa susunod na draft. Pero kung makuha na yan ng Converge, sigurado na mag-a-apply itong si Baltasar. Sabi nga nila yan daw ang dahilan kung bakit itong si Baltasar hindi nag-apply dito sa nakaraang draft dahil hindi nakuha ng Converge yung number 1 pick. Kaya abangan na lang natin kung ano talaga ang mangyayari. Dahil kung ito si Baltasar sasali sa PBA, sigurado pag-aagawan niya ng maraming teams. Dahil saan ka nakakita ng ganyang player na center wingman na double-double kung mag-put up ng averages dito sa MPBL. Nagto 20-20 pa nga yan paminsan-minsan o kadalasan. Kaya tignan na lang natin pagdating ng panahon na for example makuha ng Converge yung number 1 pick. Tignan natin kung magbabago ang isip nitong si Baltasar at magdesisyon na siya na sumali dito sa PBA. Ano nga ba ang dahilan at bakit nilagay itong si Mac Talio ng Converge dito sa kanilang reserve list? Ang official statement ng Converge ay nagkaroon daw to ng partial tear doon sa kanyang tuhod at medyo matagal itong mawawala. So, ibig sabihin ang official statement ng Converge ay ito ay nagkaroon ng injury. Pero ayon dito sa mga ibang insiders, kaya daw itong si Talio ay nilagay dyan ay dahil hindi raw sumusunod doon sa sistema na pinapairal dito sa Converge Viper Xers. Of course, hindi natin matitiyak kung ano ba talaga ang sitwasyon. Ang maliwanag dito, kung hindi maglalaro na medyo matagal itong si Talio, medyo malaking kawalan din yan sa Converge dahil nakita nga natin 0-6 na sila ngayon pagkatapos matalo sa Northport. Nagpalit nga sila ng import pero wala namang pagbabago doon sa resulta at ganun pa rin. Ang masama pa dyan, isang local player lang ang naka-double figures itong si Mike Nieto at yung iba puro subpar ang laro. Dahil dito, lalo lumalakas talaga yung ugong-ugong na sila nga ay gusto talagang mag-tank. Pero sinabi ni Justin Baltasar na hindi raw siya interesado sa PBA draft. Pero maraming naniniwala na sinasabi lang niya yan. Pero ang totoo, kapag naging number 1 pick na ang Converge ay mag-a-apply yan. Kung ano man, hindi maganda ang nagiging impresyon ng tao ngayon dito sa laro ng Fiber Xers. Dahil lumalabas mas masama pa sila ang performance kaysa dito sa Terra Firma at sa Blackwater Bossing na alam natin ay palaging nangungulelat dito sa PBA. Dahil dito, marami na rin ang hindi nagugustuhan yung pagpapatakbo ditong si Coach Aldin Ayo dito sa kupunan niya at maski na doon sa mga substitution patterns na ginagamit at bakit nga doon hindi ginagamit palagi ng mas madalas itong si Mike Nieto. Kaya abangan na lang natin kung ano pang pagbabago ang gagawin ng Converge. Shoutout kay Romeo Conchada, kay Jonald Malyari, Joseph Pineda, Joshua Giray Espejo at Rosales family, kay Noel Corpus, Princess Yumi Corpus at Girly Baduria, kay Judy Edwina, Shaina, Carl Jaira, Jonah Villarosa, Michael D, Ireneo Salangsang family, kay OG, Len Gio at Gia Santillana, Tagtay family, Edwin Carmona Jr., RG Bueno at Talina family, Dionisio Mercado, Jordan at John Redim Malantat, Sid Maria, Ronald Barbosidad, Rico Olarte, Jonel Alagon at Celino Valles family, Kagawad Katsakino Dukusin at kay Reden Elena, Laila at Bonbon Tansang.